Webes nga edisyon sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Adlaw kita na Webes petsa 15 san bulan Enero bago nga tuig 2026. Adi kita nagkakatarigob para sa usa na naman ka oras nga puno sa mga impormasyon ug mga balita. Nagkaurusa ang Presidential Broadcast Service PBS nga igpapaabot sa iyo live sa tulong ng mga estasyon Radyo Pilipinas Borongan DYES, Radyo Pilipinas Sugod DYSL, and Radyo Pilipinas Calbayog DYOG. Makakaupod naton aton PBS affiliate from DYDC-FM sa VSU Main Campus Baybay City, Leyte. Sugad man, aton at makakaupod aton igka si PCO, ikang naman sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte. Okay, so kumusta man kamo mga sangkayan? Update ana kita sa panahon. Panahon naton yan nga mauran-uran. Tungod sini nga ginbabantayan nga bagyong Ada. Diin nagbabalaan pag-asa san makusog og posibilidad san duro-diretso nga pag-uran sa pipera nga parte sa nasod tungod sa tropical cyclone Ada. Kundi niya na adlaw Huwebes apektado ang mga probinsya sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Buwas liwat adlaw Viernes, mas magkusog pan-uran sa Catanduanes, Northern ug Eastern Samar, samtang makaka-eksperyensya liwat sa pag-uran ang Bicol Region, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Sa babalagi hapon san pag-asa sangkay posible ang pagbaha ug pag-anas san tuna. Nilabina sa mga kabundukan ug adton hamugbo mga low-lying areas nga maiha nga giniinuran. Okay, sa ginabisuhan gihapon ang publiko ug mga lokal nga gobyerno nga mag-andam magbantay sa abiso san pag-asa nga maglikay sa mga delikado nga mga lugar. Okay, so update ani kita. Update kita sa panahon. Kumustahon natin ang panahon. Matikang bida sa Eastern Samar, pinaagi kan Ate Pen, pumidati kang sa DYES. So yes, Ate Pen, good morning and kumusta ang panahon? Sugad man mga balita nga naandam pare na nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Eastern Visayas. Na mga salamat Charmaine Perito Valvez from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Mapay nga aga man liwat, didaha Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot, good morning with Sir Dindo Alaras, naton SM, dida naman RP Sogod, RP Calbayog, ASM Jean Navilon, good morning. Southern Leyte, Philippine Information Agency, Sir Bong Pedalino, nga babantayan natin ito na iya patrivia unina. From VSU, Baybay City, Leyte naman, DYDC-FM, Glody Kayunda, maupay nga aga. Tipen pumida, ito na iyo kahampang, kaupod natin di Master Control Engineer Alcuina Baldonido, pinagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. In full force kami didi, Radyo Pilipinas sa Borongan para ito na partisipasyon na yan ang agahan na Huwebes. Enero 15, mauran-uran na kami yan, didi naman syudad hita Borongan. Bugos nga sinirangan Samar, kay ginpapailarom kami didi, signal number 1. Pareho kita, ito na Northern Samar, Samar, Eastern Samar, pati naman ito na pero eastern part ito na Southern Leyte dida iyo Kuya Aljon, pati ito na Biliran nga na eastern part liwat ito na Leyte. So
amin ni ito na yan na under tropical cyclone na wind signal number 1, darahining tropical depression na Ada. So sa ringko pa, mauran-uran kami didi ha syudad hita Borongan or Habugos nga probinsya hito na Sinirangan Samar, magin alerto, magin mabinantayan nga nakasumpay hini subay hadto na paanunsyo ni Sir Abner Aclao maupay nga aga. Ito na information officer, ito na DepEd Eastern Samar Division as of 7:58 a.m. yan ang aga. Tikang ining balita or impormasyon ha magkalain-lain nga mga district information officer han DepEd Eastern Samar Division. Di adto na mga bungto, mga local government unit dinhi bugos nga probinsyan Sinirangan Samar nga nagpatuman han ira naman na suspension han klase. Classes in public and private schools sa masunod nga mga munisipalidad amo suspendido yan ang adlaw darahito na hulga. Hini naman nga tropical depression Ada. Nabungtuhan na Balangkayan maupay nga aga waray liwat klase dida ha. Balangkayan, San Julian, Salcedo, Mercedes, Llorente ngan Hipapad. Unum nga mga munisipalidad ha probinsyan Sinirangan Samar amo ito na nag-anunsyonahan na suspension han klase. Public and private nga mga eskwelahan haunum nga mga munisipalidad. So abisuhan kita pinaagi hiton na local DRRM nga magpabilin nga alerto. Pamati ka mo no, pamati kita hiton opisyal nga mga anunsyo nga nalikayan adto na mga peligro an mga lugar nga flood prone, bahaon nga mga lugar landslide prone area. Nagkatalwasan anay antes iton nga tanan. Kakulo pala nagkamayada na meeting adto na MDRRMC dito ha Balangkayan. So nagpahayag adto na suspension. Yan na naman nga aga adto na bungtuhan na San Julian adto ira pa anunsyo. Pinaagi adto na direktiba ni Honorable Dennis Estaron iton na officer in charge OIC Mayor. Ngan na-mention pa ni Sir Abner. Samtang yun na naman nga aga, magkakamayadahin meeting ito na Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office. Upod adto na nga tanan nga response sa cluster members para naman pag-restoryahan adto na pre-disaster risk assessment kon PDRA. May kalabutan syempre lagi hapon ito na tropical depression na Ada. Sige, pamati ka mo, Doon ato na mga kabarangay, kung hain ka mo na imubutang yan mga paabiso, mga paanunsyo, tikang naman magkalain-lain niyo nga mga MDRRMO. Nagpapabili naman nga yan nga mga oras nga naagian ito na mga kakalsadahan na tipasulod tipagawas sa na probinsya. Subay naman hadto na paabiso gihapon hadto na mga hintutungdan nga ahensya ito na gobyerno. Waray man panawagan para naman power interruption, sugad man ito na BWD. Komunikasyon okay man kita, sugad man ito na pagtagapasi orden, habugos nga probinsya, ito na Sinirangan na Samar. Kabarangay, adina aton ilatag, aton magkalain-lain, aton mga laray uluhan, para naman hadton mga dagkeng mga sumat, para yan ang adlawhan na Huwebes sa Enero 15. Good morning. BDRRM committees aktibado. Borongan CDRRM Operations Center naka-alerto, red alert status. DTI Eastern Samar, mga negosyante, iparehistro i-renew adto niyo business name. 200 milyones de pesos, 69 kV sub-transmission line para iniha kinapundan ng Giwan area. Igpapatuman serbisyo ng elektrisidad ng ekonomiya ha Eastern Samar, ginalauman na maursa. Dar Arteching and San Policarpo nagdumarahin capability development training ha mga ARBO leaders. Amini adto na mga laray iluhan ha na dagkeng mga sumat di naman ha Eastern Samar. Kanay detali aton ilalatag di nila hataramdan. Morning. Eastern Visayas.
Damang salamat Ate Pen Pumida sa imong mga pasiuna nga impormasyon. And yes, good morning sa imong mga kaupunida sa Master Control ng sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. And kumustahon naman nato ang panahon dida sa Southern Leyte, pinaagi kan Kuya Aljon Malot. Igang sa DYSL Sugod. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Charmaine, maupay nga aga. Good morning diha kanimo og ingon man sa to nga mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog sa panguna sa to nga acting station manager Sir Gina Navilon. Likewise, sa lain pa na to nga sister station ang DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ati Pen, maupay nga aga. And likewise sa ato sa yes, oo, good morning kanimo Ati Pen, and ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES sa panguna sa ato nga station manager Ati Ruth Rivera Abunda. Of course, sa Philippine Information Agency, walay pabor-pabor, no? Ang ato nga silingan, Sir Bong Pedalino, maadjong buntag kanimo sir, and ingon man sa ato nga mga higala diha sa dakbayan sa Maasin and sa kinatibukan, no? Nga pwersa sa Philippine Information Agency sa panguna ni Sir Rian Arento. And of course, ato usab nga pagpadangat sa ato nga pag-good morning sa ato nga mga higala diha sa Visayas State University, no, sa DYDC FM diin para sa karon nga buntag. Maayong buntag diha kanimo Sir Glody Kayunda, no, and ingon man sa ato nga mga personahe sa kinatibukan no nga pwersa sa Visayas State University. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot, and kaubanato karon sa Master Control Kuya Rito Cabales. Unahon nato mga higala ang update sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte partikular, no, sa lungsod sa Sugod sa Kasamtangan. Wala gyud sa hingpit nagpakita siyang kahayag si Haring Adlaw. In fact, nagpabilin nga naglamugdong ang ato nga kawanangan na puno kini sa dag-o mga higala, no, nga posibleng maghatod og mga pag-uwan ning adlaw nga Huwebes. Ato nga pahinumdom, dili malimot sa pagdala sa inyo nga mga proteksyon, panahon nga mugawas sa inyo nga mga panimalay. And ang naasoy nga panahon mga higala tungod kini sa epekto no sa tropical depression ada diin gimension pa ni Ate Pen kaganina pipila ka mga lugar sa ato nga probinsya sa Southern Leyte ang gipaubos niining tropical cyclone wind signal number 1 tungod sa naasoy nga tropical depression. Partikular niini mga higala ang mga kalungsuran diha sa Pacific, no, and Panaon area nga naglakip sa Silago, St. Bernard, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liluan, San Ricardo, San Francisco, Pintuyan, and napil usab sa signal number 1 ang lungsod sa Sogod og Libagon, no? So ato nga pahinumdom, kanunay kita nga mag-monitor sa update sa ato nga panahon, pinaagi sa pag-follow sa pag-asa, and ingon man na paminaw no sa mga advisories and announcement gikan sa ato nga tagsa-tagsa ka mga local government unit. Ngani Ati Pen, Ati Charmaine, Sir Bong, Sir Glody, nagpahigayon na og pre-disaster risk assessment ang pipila ka mga kalungsuran didto sa Pacific and Panaon area, no, agig pagpangandam sa posibleng epekto nining naasoy nga tropical depression ada. And lain pa no nato nga pasabot kalabot gihapon sa naasoy nga tropical depression. Kagahapon nga daw ang Coast Guard station sa Southern Leyte mga higala nagpasabot no sa temporaryo nga pagsuspende sa mga biyahe sa mga sakayang pangdagat, partikular ni atong muagi no sa Hinunangan, Liluan, Sugod, San Juan, San Ricardo ug uban pa nga bahin sa Eastern Seaboard sa Southern Leyte. Kay mao na gina kay mao ang specific nga mga kalungsuran nga direkta nga maapektuhan ining naasoy nga tropical depression ada. And dugang pang update sa Coast Guard gihapon, ilang nga gipagawas dili pa lamang dugay no ang anaa sa 304 ka mga pasahero ang kasamtangan nga na-stranded, 140 ka mga rolling cargos usab ang na-stranded og upat ka mga vessels mga higala ang kasamtangan no nga natanggong sa mga pantalan gumikan lagi kay gidid-an ang pagbiyahe tungod sa hulga niining dili maayo nga panahon hatod sa tropical depression ada, no. So
Sa nakalabay nga mga katuigan mga higala, pipila usab ka mga bagyo ang atong nga nasinati, no? And atong nga gipanghinaot nga kadto nga mga bagyo mamahimo gyud nga lesson nato aron kita mas maandam og ingon man aron ato gyud nga mas masiguro, no? Ang ato nga kaluwasan panahon niining susama nga panahon, no, sa adunay mga hulga sa kining pag-uwan, no, pagbaha, especially sa mga low-lying areas o mga pagdahili sa yuta kung ugaling masinati ang walay hunong nga pag-uwan. So kanunin nato nga pahinumdom, mag-amping kita sa kanunay mga higala. Samtang update nato sa linya sa kuryente, kagahapon adlaw adunay pipila ka mga unscheduled power interruption, no, ang nahitabo sa pipila ka mga bahin ining ato nga probinsya sa Southern Leyte. Oo, nakasinati og unscheduled power interruption ang Malitbog. Aduna poy gi-report, no, nga unscheduled power interruption didto sa Padre Burgos padulong na sa Binit Malitbog tungod kini sa naapektuhan nga poste sa gipahigayon nga road widening project. And nagpagawas usab og paanunsyo, no, ang Soleco ngadto sa mga tag-iya miyembro konsumidores nga adunay pagsaka sa taripa para niining buwan sa Enero mga kaigsuunan, no? Atong hugtan magamay ang ato nga mga bakos kay adunay taas-taas nga pagsaka from kapin 14 pesos niadto nakalabay nga Disyembre kapin na karon sa 16 pesos mga higala kada kilowatt hour nga konsumo para niini nga buwan, no, sa Enero. So kung wala masayo pang ato nga math adunay 2 pesos, no, nga pag increase mga kaigsuunan, no. So niana ato nga panawagan nga magtipid panagsa, no, sa paggamit sa ato nga mga appliances or sa pagkonsumo sa ato nga kuryente para of course makalikay kita, no, sa taas-taas nga bayronon. Alright mga higala, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod. Para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Huwebes, iniro 15. Lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Silagos, Southern Leyte, nagpahigayon og CDPL realignment workshop. Pagtukod og clustered sanitary landfill sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte, gituki. Dili maayo nga balita, sakit sa baboy nga African swine fever mibalik na usab sa lungsod sa Sogod. Og mga bag-ong kawani gikan sa Department of Health kun DOH giabi-abi sa Rural Health Unit Tomas Opos, Southern Leyte. Karang inyong atangan mga higala kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programa Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa inyong mga pasiuna, Kuya Aljon Malot, tikang dida sa Radyo Pilipinas Sugod sa Southern Leyte. Ngayon mag-update kita, tikang naman sa aton PBS affiliate DYDC-FM at ang makakaupod si Sir Glody Kayunda. Sir, nano pa niyo mga balita nga naandam an kumusta man dida ang panahon sa Baybay City, Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Sir, dire ka, waray po audio. Nakamute. Okay. Okay, damo nga salamat, Miss Charmaine. So, akong utrohon, mayong buntag Eastern Visayas, mayong buntag Visayas State University nga nahimutang din sa atong pinalanggang dakbayan sa Baybay City, Leyte. Mapay gahapon nga aga, ito naton mga waray-waray nga listeners. And of course, sa atong mga partner stations, Didahab Borongan City, Eastern Samar, nga Calbayog City, and also sa PIA Maasin og Biliran, and sa DYSL diha sa Sugod, Southern Leyte, mga higala. So sa makausap pa, good morning sa tanang naminaw, bisan asang dapit di naabot atong pagsibya, o sa mga nagtanaw karon sa live pinaagi sa Facebook account sa DYDC-FM 104.7 o sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villagonzalo,
kini si Glody Kayunda alang ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Ug alang sa update sa panahon diri sa Dakbayan sa Baybay. So medyo ngit-ngit gyud ang atong palibot karon mga higala tungod sa dagom no. Ang panahon diri sa labi na diri sa probinsya sa Leyte uban sa napoy daghang tsansa no nga mag-ulan sa tibuok adlaw. Ang temperatura anaa sa 24 o 24 degrees Celsius sa buntag o gilawman nga mosaka hangtod sa 33 degrees Celsius sa udto. Og taas ang humidity og hinay ang hangin nga mahimong mupadugang sa kabugat sa pagbati sa kainit mga higala. So nagpadayon gihapon ang severe general flood advisory sa probinsya sa Leyte nga epektibo hangtod sa alas 5 sa hapon sumala sa pag-asa. Gipasadan na usab ang mga publiko nga magbantay batok sa posibleng nga pagbaha ilabi na sa mga low-lying o flood prone nga mga lugar. Og update diri sa atong kuryente mga higala diri sa Dakbayan sa Baybay adunay pagkabuhaton nga preventive maintenance schedule diri sa Baybay substation tungod sa ipahigayon nga purification or filtering sa MVA Baybay substation. Ipahigayon ang scheduled power interruption sa adlawng Biyernes, January 23, 2026 gikan sa alas 6 hangtod sa alas 5 sa hapon. So 11 hours kining power interruption. So sa update sad sa kapulisan mga higala, nagpatuman og oplan na bandilyo ang Baybay City Police Station aron na pahinumduman og edukahon ang katawhan bahin sa safety tips sa mga insidente sa trapiko. Ang kalihukan gipanguluhan sa kapulisan ilawom sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police sa PNP Baybay. Pinagi niini nga inisyatiba gipaligon ang kahibalo sa publiko o gidasig ang tanan sa pagbantay, disiplina o responsableng pamatasan alang sa mas luwas nga Baybay City. Okay, so update sad sa Water District diri sa Dakbayan sa Baybay. Nagpadayon ng inspeksyon kagahapon sa hapon ang Baybay City Water District kung BCWD og nagpatuman sad sila og on-site nga pagsusi sa daghang bleating schools isip andam sa umaabot nga evraa. Ang General Manager nga si Roel Salasayo, Engineer Quintin Lim Jr. ug ang technical team sa BCWD ang nanguna sa pagmonitor ug pagsiguro nga ang mga pasilidad matuman ang gikinahanglan nga mga standards. Og mao kato ang update diri sa Dakbayan sa Baybay. Og sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw mga higala, Visca Film giila isip most child-friendly documentary sa nasudnong kompetisyong Dokyo Bata. VSU nagpadayon o nagpahigayon og akademikong lecture sa ethnography. At ang iyang mga detalye ni ining mga balita sa pipilak pa lang nga pahinomdom mga higala. Balik di daha iyo. Ayan damang salamat Sir Glody Kayunda, tikang dida sa DYDC DCFM. Okay, so syempre, dir natong kalimutan aton iga si PCO, tikang naman sa Philippine Information Agency, PIA Southern Leyte, Sir Bong Pedalino, nanon imo patrivia nga naandam pareha na nga Webes. Good morning, Eastern Visayas. Madong buntag, Ma'am Charmaine Perito Balves, sa atong PCO, ka Radio Pilipinas, sa DYOG Calbayog, ingon man sa atong mga kauban sa buhat diha o sa inyong mga sukintig paminaw. Usab sa atong kauban sa buhat diha sa DYES Burunga ni Ma'am Pen Pumida. O sa Morning. atong mga ka-PCO diha nga dapita. Ingon man diri sa sugod akong kaprobinsya si Sir Aljon Malot o sa atong mga kauban gihapon sa buhat dihang dapita madong buntag kanatong tanan bisag lain ang panahon mo yung maghapon jud taw maadjong buntag.
Unsa naman tayo bag-o nga kauban, welcome to the club, taga DYDC. Drumroll. FMBSU. Si Glody Kayunda. May buntag ni mo da, sir. O sa inyong mga suking na day, FM ning bis ka, no? Kaugalingon. Na, sir. May buntag, sir. Nakurat og naihas. Maayong buntag sab sa tanan ginatong bang ating paminaw nga di mahingpit ang ilang kabuntagon og dili makasudong, dili makapaminaw sa atong idalit nga mga kalambuan matag Huwebes nga edisyon. Sa atong mga taga Mahasin pod og neighboring areas diri nga naka-timing sa live stream feed kay wala ako naman nang gi-share ang atong live stream feed mo na first time na share na ko, no. So may muntag ka na itong nanan diri sa Dakbayan sa Masin, Ma'am Charmaine, Ma'am Pin, Sir Aljon, Sir Glode. Padayon gyapon nga naghulga si Agaw Ada. Kulis maot ang atong kalangitan, murag way ganang mo smile. O mo na hinungdan, daghan yung na-stranded sa atong mga pandalan. Kaganiya sa report ni Sir Aljon, 304, nahimo na adong 384 na dugangan as of 8 a.m. kaganiha. So, mo na yung nga katong nagbiyahe, Port Tos kini nga nahitabo, no? Gipugnan tingali mo sa Santo Niño, aron di gid mo mahilaw sa inyong biyahe, di man ta makasabot lagi sa panahon. Sa atong kondisyon diri sa kuryente, ikataho naman ni Sir Aljon ang mga unscheduled power interruption pero nahi scheduled og mga adlaw madublahan ang lungsod daan Padre-Burgos ngadto Binit Malitbog kay pulihan tong natumbag yung nga poste sa may Dinahugan Padre-Burgos January 16 na 9 a.m. to 5 p.m. para bagayot. Lain pa nga ilang schedule og sa Domingo na ni Nunok Norte to Pinaskuhan to hinapo gamay diri sa Dakbayan sa Masin. Magpuli sila o unsay nga ani single phase line reconductoring from bare to insulated. Ba na kay Pinaskuhan. So sa itong mga tigpaminaw, tigtanaw, nakasamba mo karon ini mahigayon na, pag-andam na gyud mo no, ayon ang bulabig dasok sa inyong refrigerator kay mga hilis laman ang inyong pag-andam mo. Oy, pitsinyo na ba? Karong Domingo. So, hinahinay lang. Samtang sa itong hapsay o kalinaw, padayon gyapon atong kapulisan pagpanakop na mga badlungon, diha man yung bypass nga gipagayon. Pero ang naitutok sa ilang atensyon karon mao gyud ning pag-provide of security sa atong mga barangay nga nagpista pastilan diri sa Dakbayan sa Masin. Kanong adlaw lang marag na po ni ka barangay ang nagpista. Mga himistahon di gyud mo mapas mo makadapa mo Sharon Cunita. Kay ba mo kung sa ning Sharon Cunita? Kana bang kantang balutin mo ako? Balot ba? Anyway, sa di pa na to handa nga itong nagbinog tong headline karong adlaw atong istoryahan ning sulag nga pagkapareha gyud sa duha ka kinabuhi sa American president nga sila si Lincoln ug Kennedy. Ingon sa nagkabaligtos ang ilang duha ka kapalaran kay halos pareha ang dagan sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Si Abraham Lincoln napili sa US Congress sa tuig 1846. Si John Kennedy napili sa US Congress sa tuig 1946. Nahimong presidente si Lincoln sa tuig 1860. Si Kennedy nahimong presidente sa tuig 1960. 100 years ang pagitan sa duha. Ang duha gipusil sa adlaw nga Biyernes. Pulos po sila na igo. Grabing pag-igo sa ulo. Ang apelyido sa sekretary ni Lincoln si Kennedy. Ang apelyido sa sekretary ni Kennedy si Lincoln. Ang apelyido sa ningsunod nilang pagka-presidente Pulos Johnson. Ato taning result sa first name wala nato maapas. Basta kay Johnson ang apelyido sa misunod nila pagka-presidente. Si John Wilkes Booth ang suspect killer ni Lincoln na tao sa tuig 1839. Si Lee Harvey Oswald ang suspect killer ni Kennedy na tao sa tuig 1939 sa katuig hapoy ilang gintang. Gining duha nga gidudahang mamumuno pulos na patay samtang wala pa makasugod ang husay sa ilang tagsa ka kaso. Si Lincoln gipusil sa sinihan nga ginganlan og Ford. Si Kennedy gipusil samtang nagsakay sa sakyanan nga ginganlan og Lincoln nga gigama sa kumpanya ginganlan og Ford. Usa ka semana sa wala pa ang pagluthang, si Lincoln atoa sa dapit nga ginganlan og Monroe, Maryland.
usa ka semana so wala pa maglutang si Kennedy kuyog dito sa kiliran ni Marilyn Monroe. Mga katinggalahang pagkasulagma dinanay magina kinabuhi no na mangoy mga coincidence nga dili ta kasabot. Samtang kanina ta sa atong nagbinugtong headline dakbayan sa masin andam na gyud sa Sakay Festival 2026 karon na ning adlawng Domingo Enero 18. Kana mo yatangan sa atong mga suking tigpaminaw inig balik sa ikaduhang bahin ing atong hulpison nga tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa imong mga impormasyon ug patrivia Sir Bong Pedalino tigang naman nida sa PIA Southern Leyte. Okay, so aton oras 32 minutos na ang labay sa alas 8 sa aga para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog. LGU Kalbayog ginlansaran Oplan Jacobs pagparigon san kaluwasan ug kaandaman san komunidad. Alkalde San Calbayog ginparigon ang suporta sa early childhood care and development. Ngan suspect sa kaso nga murder dakop San Catbalogan PNP. Ini ug iba pa nga mga balita aton igsusunod sa second part sa atong programa. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog ay maiwasan. Palaging i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, lalo na kung aalis ng bahay. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Iwasan rin ang octopus connection ng mga extension cords. Ugaliing i-check ang inyong mga LPG para sa singaw o tagas. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Huwag itapon ang upos ng sigarilyo kung saan-saan. Huwag mag-iwan ng bottled water, glass bottles o kahit piraso ng salamin sa pwestong direktang nasisikatan ng araw. Sunog ay maiiwasan. Maging alerto, maging ligtas. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras 36 minutos na ang labay sa alas 8 san aga. Ina para sa detalye sa naton mga balita dinhi sa Good Morning Eastern Visayas. Aton unahon si Ate Pen Pumida tikang sa DYES Borongan. Again, good morning, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, Ate Pen. Eastern Visayas. Kabarangay adina aton ipahat aton siyahan nga sumat Mga hayop, Yes, Ate Pen. Miss Charmaine. Yes po. Sige, go, Ate Pen. Miss Charmaine. Yes po, Ate Pen. Alright, kabarangay naton na oras sa 37 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Mapay nga morning Merly Hicomo, France Navarrete Proba, Jengol Matico, Daisy Aquino Lakdao, Josephine Katubay, Jocelyn Balanay. Adina kabarangay pahat naton adto na siyahan nga sumat estihanon. BDRRM committees aktibado, red alert status sa Borongan CDRRM Operation Center. Adto na balita adi pahat ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Ni Borongan Acting City Mayor Emmanuel Chusungkon sa 61 nga mga punong barangay ang syudad nga pag-iusun adton iratag sa tagsa nga Barangay Disaster Risk Reduction and Management BDRM Committee nga magpatuman hing kaangayan nga mga pag-anda maepekto ni Tropical Cyclone Ada. Ininbasin iging pagawas nga Memorandum Number 2026-AEM-01-2026 ni Acting Mayor Chusungkon Merkules Enero 14. Hini nga mimo ginmamanduan ni Acting City Mayor Chusungkon mga punong barangayan syudad nga kadagmitan ig-convene ang BDRMC nga igpailarom alert status sa ira barangay. Mag-monitor ang weather updates o advisories ay ginpapagawasan hintutungdan nga mga ahensya, pihuon ang kaandaman evacuation centers ug ang ginkikinahanglan nga supplies of logistics, makipagsampayan na City DRM Office hit posible nga preemptive evacuation hit mga residente ang mga lugar nga sagmay mahitabo adton mga pagbaha ug pagparik hituna magdumara hin information dissemination apag siguro nga adton mga komunidad maaram nga preparado agud mapiho nga talwas sa anuman nga mga peligro tungod hini nga Teddy Ada nga magsubmitar hin situational reports ug updates sa SIDRIM Operation Centers hinging kikinahanglan. Gilalauman pa ni Acting Mayor Chusungkon kadagmitan og gulos nga kooperasyon han mga kapitan agud mapihon seguridad ug kaandaman nga tanan nga mga barangay han syudad. Samtay ginpailarom na liwat ang red alert status iton Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers tungod kan Tropical Depression Ada. Basin han iging pagawas nga Memorandum Number BCDRMO-2026-00132 ni SIDRIM Officer Engineer Jaime Voces. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong. Da mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa naguna nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, pagtukod og clustered sanitary landfill sa lungsod sa St. Bernard, gituki anang detalye sa report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas report. Gihisgutan na ang pagtukod o clustered sanitary landfill o SLF sa St. Bernard, Southern Leyte ato sa Cluster 4 meeting nga gitambungan sa mga lokal opisyal sa Pacific area sa Southern Leyte. Mitambong sa mga tigom ang mga municipal mayors, mga SB Chairperson Environment, Menros, MPDOs, municipal accountants o municipal budget officers din gisgutan ang mga plano, kahikayan o commitment alang sa pag-establisa sa clustered SLF. Tumong sa mga diskusyon ang pagsiguro nga ang pagtukod sa sanitary landfill mosunod sa regulatory process ug mga pamantayan o basihan aron mapanalipdan ang kahimsog sa publiko ug ang kalikupan sa mga sakop nga munisipyo. Matod sa mga opisyal, ang proyekto sa long-term solution sa waste management nga maghahatag og mas limpyo ug mas luwas nga palibot alang sa komunidad sa St. Bernard ug sa ubang mga lugar nga sakop sa Mount Cluster. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mga report, Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Og alang sa balita diri sa dakbayan sa Baybay, Viscan Film gila isik most child-friendly documentary sa nasudnong kompetisyong Dokyo Bata.
Alang sa mga detalye at makauban si Micaela Gongora. Padayon ang kalampusan sa Silakbo Baybay Film, usa ka independent ug student-led nga film organization sa Visayas State University. Human giila isip most child-friendly documentary, Young Adult Division ang pelikula niini nga katutubong pangarap sa Docu-Bata National Awarding Ceremony. Ang Docu-Bata usa ka tinuig nga kompetisyon nga nagpalambo sa child-friendly ug may katuyuan nga pagsaysay pinaagi sa documentary films nga gihimo sa mga bata, batan-on ug hamtong. Kini giorganizar sa National Council for Children's Television kon NCCT. Ang katutubong pangarap nagasunod sa nagkahiusang mga damgo sa usa ka batan-ong mamanwa nga babayi gikan sa pinamudlan San Francisco, Southern Leyte nga usa ka graduado sa VSU nga adunay daghang pangandoy alang sa iyang kaugmaon ug sa iyang pamilya. Napili ang documentary isip usa sa top 10 finalist sa Young Adult Division nga nagpakita sa makahuluganon nga mga sugilanon nga gihimo sa kabatanunan aron ipasiugda ang katungod ug kaayuhan sa mga bata. Matod ni direktor sa maong Viscan Film Chubby Soliva nga naipadayag sa pelikula ang sentrong mensahe niini nga ang mga damgo sa mga lumad walay kalainan sa damgo sa uban nga nakabase sa paglaom ug sa tinguha nga mapaayo ang komunidad. Gisgutan usab sa documentary ang mas halapad nga mga advokasya sama sa padayon nga pakigbisog alang sa lehitimong katungod sa yuta samtang gipalambo ang edukasyon isip usa ka kusganong himan sa kalambuan o pagpreserba sa kultura. Ang pinakabag-ong kadaugan sa Silakbo midugang sa kalampusan sa mga student filmmakers sa VSU sa tuig 2025. Uban sa nusudnong pag-ila sa katutubong pangarap, gisaulog sa Silakbo dili labang ang usa ka milestone sa student filmmaking kundi usab ang kadaugan sa mga batan-ong mamanwa nga mao'y inspirasyon sa maong documentary. Gipahinungod sa Silakbo ang kalampusan sa matag lumad nga bata nga nagdamgo og dako sa matag tingog nga nagtinguha madungog ug sa matag sugilanon nga angay tagaan og batinahurong pagsaysay. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, hanay na ang mga pagpangandam ug nakaarangkada na ang siyudad sa Maasin alang sa tinuig nining kalihukan isip tipik ug gabahin pagduso sa turismo. Kalingawan nga paghimuon matag ikatulong Domingo sa Enero ang Sakay-Sakay Festival 2026 pitsa 18 ni karong tuiga. Sama sa gihapon, ano ni upat ka kategorya nga naglakip sa bangka, may 5 ka entries, pump boat, 25 ka entries, icon 33 ug higante siyam ka entry. O kitag-upa na ang pagpanawat sa buot pang musalmot. Sumala pa ni Daisy Condente Ines Hirong, ang Assistant City Tourism Officer. Sa tulumanon kapihan sa PIA, diin siya mo ang guest, gibutyag ni Daling nga nakikoordinate na ang ilang buhatan sa City Tourism Office ngadto sa ubang mga ahensya nga dunay dagkong papel alang sa kalampusan sa maong gimbuhaton. Sama sa Coast Guard, sa PNP, sa City Disaster Disaster Management Office o sa uban pa. Kusganong nagbaad si Daling sa tanang mga musalmot nga gidili ang pagdala o ilimnong makahubog. Gidili ang pagdala, labi na nga gidili gyud ang paghinom. Ilabi na sa bangka kategory o pump boat kategory nga mosawi-saoy sa kadagatan sa Dagbayan sugod sa alauna sa Palis pagkaadlaw Domingo. Prosesyon sa mga sakyanan sa dagat ang mithi sa Sakay-Sakay Festival. Diin sa mga deboto ni Senior Santo Niño usa na kini ka panaaran makasalmot man o dili sa pasundayag nga gipasugdahan sa kagamahanan sa syudad. Giklaro sab ni Daling nga bisan tuod na lambigit sa relihiyosong pagtuo ang Sakay-Sakay Festival kay nagsaulog man kini sa kapsahan sa balang bata apan oy giduso sa maong kalihukan ang kultura ug tradisyon nga sa kaniay pa sa mga karaang molupyo sa Maasin ila gyud nga gihimo kun gi-practice og sukad gihimo na ang tinuig nga kalihukan sa nangaging mga katuigan kawas sa mga tuig nga misawga ang COVID nabantayan ang nagtikadaghang mga dumudoong nga moani sa Maasin aron pagsaksi sa Sakay-Sakay Festival. Nagkanayon si Daling.
O sama sa ning aging tuig, nagahin ang city government og budget nga 700,000 pesos para gastuhon sa mga gikinahanglang gastuhanan. Lakip na ang mga premyo sa lain-laing mga kategorya. Dugang asoy ni Assistant City Tourism Officer Daling. Gikan diri sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino, alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Siyahan sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, LGU Kalbayog ginlansaran Oplan Jacobs pagparigon san kaluwasan san komunidad. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginlansar san LGU Kalbayog ang Oplan JCAPS Committee Joint Community Action for Preparedness and Safety, usa nga multisektoral nga grupo nga tututukan ang mga programa para sa kaandaman sa mga kalamidad, pasiorden ug seguridad san komunidad sa bug-os nga syudad. Ang komite ang ginkokomponer san mga representante tikang sa mga barangays, PNP, LGU offices, DAPED, SK, NGOs, simbahan, volunteers ug pribado nga sektor. Katuyuanan sini nga igtig-ob ang pagpaplano, koordinasyon ug pagpatuman san mga pitad para sa kaluwasan san komunidad. Lakip sa mga bubuhaton san komite ang barangay safety drills, information campaigns, joint patrols ug monitoring san mga programa. Pwede luwat ini magbugos san technical working groups para sa training, logistics ug disaster response. Sigon kan alkalde Raymond Uy, pinaagi san pagbugos san komite, mapapahugot ang kultura san kaandaman kundiin aktibo nga napartisipar ang kada kalbayog noon sa pagmentenar san kahimyangan ug kaluwasan san kalbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. 49 minutos na nagalabay halal sa 8 haaga, DTI Eastern Samar, ang mga negosyante, iparehestro, renew ang business name. Ada natin report. Radyo Pilipinas Report. Atong Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar ang mga bagong nga negosyante nga iparehestro ang ngaran han ira negosyo nga nan mga nagtatag-iya na hinegosyo nga i-renew ang ira business name base magpadayon nga legal ngan protektado ang ira operasyon. Inirigin sumat ni Ligaya Katuday, Chief and Consumer Welfare Division han DTI Eastern Samar hapakighimang raw ha Radyo Pilipinas. Sumalahaiya tikang pan 2022 gini-implementar na han DTI ang 100% nga online business name registration, kundi ang mga kliyente pwede na mag-apply bisan ano nga oras, ngan bisan diin nga lugar basta may dala internet connection. Ang online nga sistema gina-aplikar habag o nga rehestro, renewal, cancellation, ngan pag-upgrade han territorial scope han business name. May datulong nga paagihan pag-apply, online, hybrid, ngan walk-in, para han mga priority clients, so han senior citizens, ngan persons with disabilities. Ha online nga paagi pwede bumayad pinaagihan GCash, PayMaya o credit card ngan dayon may print ang certificate. Ha-hybrid, online ang pag-apply pero ha-DTI office ang pagbayad ngan pagkuha han certificate. Ha-walk-in naman, gina-assisteran han DTI ang kliyente ha-online nga proseso. Sumala ha-record han DTI 3,451 ang kabugusan nga nagparehestro han 2024 kundiin 3,128 ang bagong aplikasyon ngan 323 ang renewal. Han 2025, naghabubo ini nga duha 3,348 umay ada 2.9% nga pag-ubos pero mas hinitaas ang renewal ngadto 396 tikang han 323 han naglabay nga tuig. Pinakadamohan mga aplikante ang nahilaki pa trading o buy and sell nga mga negosyo. Para mga bagong aplikante kinahanglanan business name application form usa nga valid government ID ngan bayad ha rehestro nga nadepende han territorial scope. 250 pesos para ha barangay, 500 pesos para ha city municipality, 1,000 pesos para ha regional, ngan 2,000 pesos para ha national, dugang ang 30 pesos nga documentary stamp.
Dugang panikatuday, pwede i-renew ang business name tubtub-tulo ka bulan o 90 dias antes ini mag-expire. Kung diri ini ma-renew suludin 5 ka tuig, may da 50% nga surcharge hakabug-usan nga registration fee. Sumalahaian pagparehestrohan business name ha DTI, amon siyahan nga pitad para makakuha mayor's permit ngan para pagrehestro ha Bureau of Internal Revenue ngan para liwat protektado ang ngaran ngan identidad ha negosyo kontra ha pagkopya. Para ha bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita, sakit sa baboy nga African Swine Fever kuna ESF mibalik na usab sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Sakit sa baboy nga ASF kon African Swine Fever mibalik na usab dinhi sa lungsod sa Sogod. Gikonfirmar karon sa atong lokal nga pagagamhanan sa Sogod ang mga kaso sa African Swine Fever nga natala sa pipila ka barangay sa lungsod nga naglakip sa barangay Hibod-Hibod, barangay Magatas ug barangay Dagsa. Tungod dinhi giawhag sa Sogod LGU sa Municipal Agricultural Services ang tanang mga hog raisers o kadtong namuhi og mga baboy nga magpabiling alerto ug magpatuman sa hustong biosecurity measures aron malikadyan ang dugang pagpalapad sa o paglapad pagkuyanap sa maong sakit sa baboy. Gipahinumduman usab ang mga nagatiman og baboy nga i-report dadyon sa otoridad kung adunay baboy nga magpakita og mga sintomas sa ASF sama sa kalit nga pagkaludya, pagkawala sa gana sa pagkaon, hilantan o kalit nga pagkamatay. Ang sadyong pag-report o kooperasyon sa komunidad mahinungdanon aron mapugngan ang pagkuyanap sa ASF ug mapanalipdan ang industriya sa kining pagpamuhi sa baboy dinhi sa lungsod sa Sogod. Padadyon ang LGU sa pagmonitor sa kahimtang karon ug pagpatuman sa mga lakang aron maluwas ang mga binuhing mga baboy ilabi na sa ato nga mga mag-uuma. Balita gikan dinhi sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Samtang VSU nagpahigayon og akademikong lecture sa ethnography. Alang sa mga detalye ang report. Nagpahigayon ang Visayas State University kun VSU og usa ka akademikong lecture nga gipanguluhan ni Professor Coenrad Stroken niadtong nakalabay nga semana sa Philroot Crops Training Hall. Ang iyang pakigpulong nga may titulong Ethnography and Theory Building, Lessons from the Field, mitutok sa ethnography, knowledge co-production ug panuki-duki sa AANR. Gipasabot ni Professor Stroken kung giunsa ang mga kasinatian gikan sa fieldwork ug sa kolaboratibong paghimo og kahibalo. Gitambungan kini sa mga magtutudlo, researcher o estudyante sa VSU nga nakabenepisyo sa iyang mga kahibalo bahin sa qualitative research o international nga mga pamaagi sa panuki-duki. Kabahin kini sa akademikong pagbisita ni Professor Stroken sa VSU gikan sa Enero 9 hangtod 11 ni kasamtangang tuig nga nagtumong sa pagtan-aw sa posibleng kolaborasyon sa panuki-duki og eksploratoryong pakiglambigit alang sa usa ka prospective VLIR UOS team funding proposal. Ang maong programa nagtinguha sa pagpalig-on sa team-based research, PhD training ug institutional capacity building tali sa mga universidad sa Flanders ug mga partner nga institusyon sa Global South. Pinaagi sa maong kalihukan, gipakita sa VSU ang padayon nga paningkamot sa pagpalapad sa international nga pakiguban ug sa pagpausbaw sa kalidad sa panuki-duki ug kahibalo. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balik dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, alkalde sa syudad ginparigon ang suporta sa early childhood care and development. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretensyo. Radyo Pilipinas, report.
Manilampuson nga igin dumara kakulop Enero 14, 2026 ang kada bulan nga meeting sa Early Childhood Care and Development o ECCD sa Calbayog City Convention Center. Ini gintambungan sa 172 nga child development teachers nga nagrerepresenta sa tanan nga 157 nga barangay sa syudad. Nagsiserbi ang meeting nga importante nga higayon agud harampangan ang mga programa kakurian ngan mga pitad nga nagtutuyo nga mas mapaupay pa ang pagataman ngan temprano nga edukasyon sa mga kabataan sa Calbayog. Samtang nag-atender liwat si Mayor Raymond Uy nga nagpahayag sa iya pagpasalamat sa dedikasyon sa mga child development teachers ngan utro nga ginpabugatan ang suporta sa gobyerno lokal sa mga programa nga nagpapakusog sa katungdanan sa mga bata. Sa kabugusan, ginhatagan doon sa meeting ang nagkakaurusa nga responsibilidad sa syudad sa pagporma sa mas marig-on ngan klaro nga kabubuwason para sa masunod nga henerasyon sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa nimong report, Suzette Pratencio, aton oras, 8:57 a.m. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 200,000 pesos nga 69 kV sa transmission line para iniha kinapundan nga duhagiwan igpapatuman. Serbisyohan elektrisidad nga ekonomiya ha Eastern Samar ginlalauman maursa ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Sa nga dako nga solusyon, hamaiha na nga problema, han low voltage nga pabalik-balik nga brownout, ang nakatalaan nga ipatuman na sur nga bahin han Eastern Samar. Iniing katapos kumpirmaron ang pag-aprobar, hin 200 million pesos na pundo para han construction han 69 kV kinapundan Giwan subtransmission line. Sumalakan Attorney Jose Michael Edwin Amancio, General Manager han Eastern Samar Electric Cooperative, ang nasabi nga pondo inti ka nga National Expenditure Program han General Appropriations Act of 2026 nga lakip nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. didalahan Enero 3. Sumalakan GM Amancio ang nasabi nga proyekto inbungahan paningkamot ni Ralon District Representative Christopher Shin Gonzales ngan House Minority Leader ug 4-piece party list Representative Marcelino Libanan. Pulong niya, hapresente ang kuryente nga na-supply hagiwan, inaagila 13,200 volts na distribution line. Tungod ang hirayo ang kinapundan nga tuhagiwan nga naabot in sobra 30 kilometro na resulta inihin maluya nga voltahe nga dako nga line loss. Pinaagi hini nga ipapatuman nga proyekto, isa sa kaan kapasidad nga to 69,000 volts, isa nga high voltage subtransmission line nga kaparihon ginagamit ang National Grid Corporation of the Philippines. Dako ini nga bulig kay may stabilize na naton voltahe, masusolusyonan na ang pareng-pareng o ang mga interruption daran hitas nga demand sa ring ni GM Amancio. Igin pahayagan ni Samuel kung nga dakan magiging epekto hini ha mga bungtiton Salcedo, Mercedes ngan Giwan, diin nati kadamo ang dagko nga mga establishmento. Hapag kaya na may ada ongoing nga construction. Hintulo nga 3-story building ha Giwan nga nag-apply na hin 4 megawatt nga power supply. Dako gihapon nini nga bagay para ton may ada plano pagtukod din mga cold storage facility, mga ice plant kan mga resort sa sulangan ngan mga sapit nga lugar. Tungod kay makusog na ang supplyhan kuryente, diri na mag-aalang ang mga investor nga mag-invest sa probinsya. Ginklaro pa ni GM Amancio nga ini nga proyekto yung usa nga subsidiya ti kang hiton gobyerno nasyonal. Karuyad sidngon libre ini nga diri utangan kooperatiba salit waray ini iduduga nga baraydan habilhan mga konsumidor. Dengan hini nga subtransmission line construction, matukod liwatan ni Samuel Cohen 20 MVA substation hagiwan nga kapariho ang kapasidad ha Borongan. Iniin para magka-add reserve capacity para tidaraon nga pag-ursahan load o demandhan kuryente. Nakatalaan ng groundbreaking hindi nga proyekto yan na nga first quarter hiton tuig 2026 nga ginlalauman matatapos ang construction hasakubin usa nga dahin duha ka tuig. Kasumpay hini na apilarhin kooperasyon ang Isamelco, tika nga mga local officials nga matagadahan tuna para han right of way.
Kinahanglan naton ang permiso han mga tagadahan tuna nga agian han linya. Ini nga proyekto para naman han kaupayan han nga tanan ngan parahan aton ekonomiya dugang nga pahayag han General Manager. Kung mahinumduman do sinakatuig nga naglabay, nagpropose ani sa Melco hini nga linya pati na ang Taft Oras Line. Kundi waray ini mahitabo tungod nga waray suportahihan mga member consumer owners tungod kay utang. Yan na asirong hiton bago nga administrasyon na nasuportahan aton mga magbabalaod, matutuman ang hingyapan mga istihanan na sur nga dapit hin mas maupay nga serbisyo elektrisidad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Daisy Bilizar o diniani namon tinatapos unahan tanalano ang partisipasyon na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, ang kaupod naton di Master Control Engineer Alquin Baldonido. Ang news contributors Daisy Ate Sok, hindi naman hi Ate Pen Pumida. Nasa ring gidamay nga salamat ngan utro. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, gikan usab diri sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tunakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug sa ato nga mga news contributor Ma'am Jama Destriza, Miss Ria Mikate og Ruel Bugnos. Mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Sa makausa pa, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Mao kato mga balitang nakalap dinhi sa VSU Baybay City Leyte. Og sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, og sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7, kini si Glody Kayonda og mayong buntag Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O gusab sa ngalan ni Regional Head Rian Arinto, gikan diri sa PIA sa Dulite. Bong Pedalino, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, madong buntag kanatong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Sa tan oras nga 3 minutos na ang naglabay sa alas 9 san aga. Mga salamat sa naton mga nakaupod. Atipan Pumida, ikang sa Radyo Pilipinas Borongan, Kuya Aljon Malot from Radyo Pilipinas Sugod, Sir Glody Kayundak from DYDC FM, sugod man kan Sir Bong Pidalino, tigang sa PIA Southern Leyte. Ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang iyo nakaupod Charmaine Perito Balvas, nakaupod naton sa master control si Engineer Joven Cardenas, nandamang salamat sa aton tag-kontrober Barita Suzette Pratancio. Agandamang salamat and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.